Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Nung nakaraang linggo, Friday yun, nag-live po ako. In-announce ko po na napatunayan nagkasala yung 8 pulis dito sa pagpatay kina Richard Santillan at Jessamine Casing. And then nag-promise po ako sa inyo sa live na yun na I will discuss the decision in another live broadcast. So ito po yun. I-explain ko po sa inyo kung ano yung pinagbasihan ng hukuman, Regional Trial Court, Branch 141, kung bakit guilty yung hatol sa mga 8 pulis. To recall, si Richard Santillan ay personal aid ko po siya mula pa po nung congressman ako. Nagsimula po siya bilang fitness trainer ko, then naging official photographer ko siya, and then personal aid ko pagkatapos kung matapos sa kongreso. And then noong December 9, 2018, pinatay po siya ng 20 pulis. Yung 3 sa 20 ay namatay na, pati yung babae. Yung 9 ay kulang ang ebidensya sa kanila, so na-dismiss yung kaso. At yung 8, yun ang found guilty. So I'm going to show you some photographs of the crime scene. These are graphic photographs. So I'm warning you, kung ayaw po ninyong manood, huwag niyo pong panoorin. Ito po yung crime scene. Ito po yun. Si Richard Santillan po yung nakahandusay. Sandali lang, nandyan yung... okay, yan, si Richard Santillan po yung nakahandusay. Si Jessamine Casing itong yan, sila. Si Jessamine Casing yung nakahandusay. Ang ulo ay nakababa. Si Richard naman yung nasa lapag sa floor. Kung makikita po ninyo. Yan. Now, dalawa po ang biktima rito. Si Richard Santillan, si Jessamine Casing. So, ang kinaso po sa kanila, kinasuhan po sila ng National Bureau of Investigation ng murder, 2 counts of murder. So, after 7 years of trial, ito na nga ang hatol ng hukuman. Ang kaso is murder. So, that is under Article 248 of the Revised Penal Code. For the prosecution, kailangan mong patunayan yung 4 na elements ng krimen. 4 yung elemento dyan. Una, may napatay. Pangalawa, ang akusado ang pumatay. Pangatlo, ang pagpatay ay may qualifying circumstance. Ano po yung qualifying circumstance? Iyon po yung nakasaad sa Article 248. Paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Example po, in consideration of price, reward, or money, or promise. So, pinatay mo yung tao. Like example, yung riding in tandem. Pinatay nila yung tao. Ang consideration doon, binayaran sila. Hindi homicide yan, murder yan. Because the killing was made in consideration of a price, reward, or promise. Yan ang qualifying circumstance ng murder. Sa halip na homicide, magiging murder siya. So that's an example. Tulad ng sabi ko, 6 to. The other one is evident premeditation. There's planning, preparation, and enough time for reflection. So nagplano ka, nagprepare ka, at may sufficient time na lumipas para makapag-reflect ka, pero tinuloy mo pa rin yung pagpatay sa tao. That's not homicide, that's murder. So itong sa kanila, ang qualifying circumstance is treachery. So, mamaya na natin i-discuss yung treachery. So, 3 na yon. Yung pang-4 na element, the killing is not parricide or infanticide. So, anong ibig sabihin ng parricide and infanticide? Ang parricide, Article 246. 248 ang murder ha. Murder is 248. 246 ang parricide. Ang pinatay mo, hindi ikaw. Ang pinatay, ang biktima ay papa, mama, anak, father, mother, child, whether legitimate or illegitimate, or any of your ascendant or descendant, lolo, lola, or apo, example, or spouse. So, parricide yan. Ang infanticide naman, Article 255. Ang biktima is a child less than 3 days old. So, yun yung 4 na elements ng murder, ha? May pinatay, ang akusado ang pumatay,
may qualifying circumstance making it murder, and then hindi parricide, hindi infanticide. So sabi ng korte, walang duda, walang question sa element number 1 at element number 4. So element number 1, ayan, namatay nga si Richard Santillan at Jessamine Casing. So walang question dyan, walang duda dyan. Hindi naman sila related doon sa mga killers. Hindi sila nanay, tatay, walang familial relation. So, element number 1, element number 2, satisfied. Walang question doon. Dito tayo sa element number 2 at element number 3. So, ang akusado ang pumatay and then may qualifying circumstance of treachery. So, ito yung discussion ng korte. Ito sabi ng korte, mga kababayan. The accused killed the victims Santillan and Casing. The facts that the accused were at the place of the incident on the alleged date and time, and that the shooting transpired thereat, that's proof na sila ang pumatay. No? So, sorry mga kababayan, putol-putol yung signal. Anyway, so, sinabi ng korte, ang mga akusado ay nandun sa crime scene on the date and the time alleged in the information at nandun yung barilan. Bakit sinabi ng korte? Unang-una, admitted facts yan ng mga akusado. Alam niyo mga kababayan, nung simula pala kami, merong pre-trial yan. Sa pre-trial, mag-stipulation yan. So, nilista ko lahat mga kababayan yung mga stipulations na gusto kong aminin ng mga pulis. So, mahigit 200 plus yung facts na pinapaamin ko sa kanila. Inamin naman nila 162 facts. So, sa mga inamin nila, sinabi nila, they were at the crime scene. Inamin nila na doon sila sa crime scene. Inamin nila na kasali sila doon sa operation kung saan namatay sina Richard Santillan at Jessamine Casing. Inamin din nila na nanlaban daw ang mga biktima. This was a legitimate police operation. So, eto na sinabi ng korte, inamin nyo, nandun kayo sa crime scene, inamin nyo, bumaril kayo, inamin nyo, namatay yung biktima. Pangalawa, ito ang sabi ng korte, merong spot report. Yung crime scene investigator gumawa ng spot report. Kalakip ng spot report, nandoon yung list of participating PNP personnel. Kasama sila doon lahat, nilista sila ng mga investigador ng Cainta Police Station. So kaya sabi ng korte, kayo ang pumatay kay Richard Santillan. Kasi inamin nyo. Tapos yung investigador, pinangalanan kayo. Identified kayo. Then, ito, sabi ng korte, the fact that the accused discharged their firearms is also undisputed. Inamin nila na bumaril sila sa sasakyan. Ang iba sabi nila, retaliatory fire. Yung iba sabi nila, plinat namin yung gulong para hindi maka-eskapo. Pero nga sabi ng korte, plinat nyo nga yung gulong pero ang tama puro na. Okay, in addition to the fact na inamin nila na bumaril sila, forensic firearms identification and examination, ang gumawa nito ang mga pulis yung forensic office ng kapulisan, hindi kami. 20 pulis po sila. Ang bit-bit po nila ay 24 firearms, pistols, tsaka rifles, high-powered firearms. Hindi lang pistola ang bit-bit nila mga kababayan, pati long firearms, rifles. Sabi nga ng korte, they are lethal in nature. So, yung 24 na firearms na yun, lahat ay positive for gunpowder nitrates. Positibong nagpaputok yung 20. Tapos, in addition to that, yung mga basyo ng bala. All in all, 76 ang balang tumama sa sasakyan ko. 4 ang tumama sa wall at window ng simbahan. Kasi nasa tapat yun ng simbahan eh. So, 80 lahat. Pero, 40 lang ang na-recover. 40 lang ang na-recover ng mga basyo ng bala. Yung 40 na yun ay galing sa 8 pulis na yan. So, inamin na nila, nandun sila, positive yung kanilang baril ng gunpowder, ibig sabihin nagpaputok, ang basyo ng bala nandun sa crime scene, galing sa kanila yung 40. And then, yung 3,
positive yung right hand for gunpowder nitrates ng paraffin test. So kaya sabi ng korte, kayo ang nagpaputok doon. Pangalawa, intent to kill was sufficiently proven. Napatunayan ng prosecution, kami yun, na there was intent to kill. Unang-una, sabi ng korte, hindi lang pistola ang bitbit ninyo. Hindi lang 9mm ang bitbit ninyo. Bitbit nyo 5.56 caliber rifle, which is inherently lethal in nature. Pangalawa, 76 ang tama ng sasakyan. Sino bang mabubuhay sa 76 ang tama ng sasakyan? Oh, at ito pa, nagtestigo yung NBI ballistician na lahat ng tama ng sasakyan ay galing sa labas. Lahat ng tama ng bala. Ang bala ay lahat galing sa labas. Walang bala mula sa loob. So ibig sabihin, hindi talaga nagpaputok si Richard Santillan mula sa loob ng sasakyan. Kasi yung bala, pag tumagos sa sasakyan, malalaman ng balistisyan. Kaya lahat ng 76 na tama ng bala ay galing sa labas. So ibig sabihin, ang mga pulis lang talaga ang nagpaputok. Hindi nagpaputok yung dalawang biktima sa loob. Pangatlo, intent to kill ito was sufficiently proven. Ang tama ni Richard sa katawan ay 21 bullet wounds. Right lung, saan bang right lung? Right lung, diaphragm, liver, pancreas, kidneys, bladder, yung bladder sabog, stomach, intestine. So, itong 8 vital parts of his body ang natamaan ng mga bala. Ito pa, may tama pa si Richard. Mapakamot na lang kayo mga kababayan. Right arm, left arm, left forearm, right thigh, right knee area, left knee, lumbar area, right foot. Ang right foot mga kababayan, yung dalawang digit ng kanyang right foot. I don't know how you call that, yung digit, yung toes. Ang bala tumagos dyan sa unang toe, yung big toe, tumagos ang bala. Hindi nasira tong toe ni Richard. Buo ang toe pero may butas sa gitna. Yung isa naman, ganun din. Hindi nasira yung second toe. Tumagos ang bala sa loob. Paano nangyari yun? Kung armed encounter, paano nangyari na hindi nasira yung dalawang toe pero butas sa gitna? You can only imagine, I can only imagine mga kababayan kung paano nila ginawang target practice yung toe ni Richard. Napaka-sharpshooter nila, di ba? So, yan. Yung babae naman, yung nakahandusay kanina, na pinakita ko sa inyo, ang tama niya, 2 bala lang. Sa likod, lumbar. Tapos yung isa dito, left supraclavicular. Tumagos sa arch of aorta, heart, lobe of lung. Natamaan yung dulo ng lung. Lobe of lung, arch of aorta, heart, liver, intestine. Di ito, slanting. Patay talaga. Kasi tama, heart. So, yan ang sabi ng korte. Intent to kill was sufficiently proven by the prosecution. Napatunayan namin. Ito na, sa pangatlong element na tayo. Okay. Ulitin ko yung pangalawang element. Ang akusado ang pumatay kay Richard Santillan. Una, sabi ng korte, nandun kayo sa crime scene. Nung time at date na sinabi ng information na nagkaroon ng barilan. Yung mga baril niyo, positibo sa gunpowder nitrate. Yung kamay ninyo, positibo sa gunpowder nitrate. Yung mga bala na napulot doon, galing sa mga baril ninyo. And then intent to kill is sufficiently proven. Tingnan nyo yung tama sa katawan ng mga biktima. Tingnan nyo yung dami ng balang pumasok sa sasakyan. Tingnan nyo yung nature ng baril na bitbit ninyo. So, sufficiently proven yung second element. Yung pangatlong element, treachery. Ito yung qualifying circumstance na sinabi ko kanina. Treachery. Ano ba ibig sabihin ng treachery? May 2 elements yan, mga kababayan. Una, that the offender consciously adopted. That at the time of the attack, nung inatake sila, the victims were not in a position to defend themselves. Yun ang unang element na kailangan mong i-prove. At the time of the attack, the second one is the offender consciously adopted the particular means, method, or form of attack employed by him. So, deliberate
binalak talaga niya ito yung gagamitin niya. So anong essence ng treachery? Ang essence ng treachery ayon sa People versus Pereda and People versus Suarez, the use of a gun and the aiming at vital parts of the body such as the head with multiple gunshots indicate treachery. O imagine ha, ito ha, pag gumamit ka ng baril at pinuntirya mo ulo, multiple shots, that's treachery. Because it showed that the accused, kung ikaw yung akusado, deliberately pinuntirya mo talaga yung ulo para makumit yung crime. And defenseless yung biktima. So, ito yung essence ng treachery. In example ko na lang na baril, binaril mo yung tao, pinuntirya mo yung ulo, multiple shots, that's treachery. Because hindi nakadepensa walang depensa ang biktima at binalak mo talagang yun ang gagawin mo, yun talagang pupuntiryahin mo. That's the essence of treachery. So in this case, sabi ng korte, malinaw. Ang tinira niyo vital parts ng biktima. Multiple gunshots. Si Richard Santillan, 21 ang tama sa katawan. Tulad ng sinabi ko, tamaan, right lang. Right lung, kidneys, pancreas, liver, intestines, bladder, sabog. Now, si Jessamine, isang bala lang, pero tagos. Lahat. Lungs, heart, liver, intestines. O di syempre, dead ball. O, so, walang depensa. Hindi nakadepensa yung mga biktima. And then they consciously adapted the means. Una, pinalibutan nila yung sasakyan ko. Akin yung sasakyan na ginamit ni Richard. Pinalibutan nila. Actually, nung nag-cross-examination ko, bumili ako nito. Kasi ang ginagamit kong props doon, yung cellphone ng mga staff ng court, o di kaya yung recorder. So, syempre, later sabi ko, ay, nakita ko to. Okay, meron silang SWAT. O sabi ko, eto, yung SWAT, nasa harap. Ito kunya yung Fortuner, dito. Ito, may white car sila. And then may police car pa sila. Pinalibutan nila yung sasakyan ko. Pinalibutan nila si Richard. And they were shooting at the victims from almost all sides of the vehicle. Yun ang sabi ng korte. Pinagbabaril nyo from almost all sides of the vehicle. Pinalibutan nyo, hindi maka-eskapo. Pinagbabaril nyo from all sides of the vehicle. So, that's treachery. And then, nung araw na yun, hindi expected ng dalawang biktima na mamamatay sila. Si Richard pumunta doon sa lugar para kunin yung wishlist ng mga bata. Kasi nga, sa susunod na linggo, mamimigay siya ng mga regalo kasi Pasko yun. December 9, 2018 yun. Pumunta siya ng gabi na yun para kunin niya yung listahan ng mga batang na humihingi ng regalo. Kasi the next day, next week, magbibigay na siya ng mga regalo doon sa mga bata. Ito naman si Jessamine, nagdispedida party. Kasi gusto niya umuwi sa kanila sa General Santos kinabukasan. So, hindi nag-expect yung mga biktima na target na pala sila ng mga pulis. Napapatayin pala sila. So, they were totally defenseless. Sabi nga ng tatlong testigo, si Robles, si Biloso, at si Revilla, walang bukol sa bewang ni Richard. Walang baril. Wala kaming nakitang baril. Walang bukol nung pumunta siya doon sa amin. At si Jessamine takot sa baril. Kahit mga pamangkin niya, hindi niya binibilhan ng baril-barilan ng mga laruan. So, the victims at the time of the attack were totally defenseless. Whereas, ito namang mga akusado, they consciously adapted the means, method, or form of attack to ensure the execution of the crime. So, that's treachery. So, ito na, tapos na tayo. Sa apat na elements, may pinatay, si Richard Santillan, si Jessamine Casing, ang mga akusado ang pumatay, may qualified circumstance of treachery, hindi parricide, hindi infanticide. Pero ito ang sabi ng mga pulis, may justifying circumstance kami, lawful performance of duty. O yun, justifying circumstance under Article 11, Paragraph 5 of the Revised Penal Code. Kung justifying circumstance, mapawalang sala sila. Yun ang sinabi nila, justifying circumstance yan, lawful performance of duty. Sabi ng korte, okay, pag-usapan natin yung justifying circumstance of lawful performance of duty. Mga pulis, makinig kayo ha. Una, may dalawang elements uli yan. The accused acted in the performance of a duty.
O yan yung unang requirement para hindi ka makulong. O, under Article 11, Paragraph 5. The accused acted in the performance of a duty. The injury or the offense committed is the necessary consequence of the due performance or the lawful exercise of such duty. So, hindi pwedeng ibig sabihin na naka-duty ka sa araw na yan, lawful performance of duty na yan. Hindi pwedeng hindi yan ang ibig sabihin, ha? At yan ang sinabi ng korte. Just because you are on duty on that day, does not mean that you are already performing a lawful duty. You are already in the lawful performance of duty. Sabi ng korte, in this case, there is no lawful performance of duty. Walang lawful performance of duty. Bakit? Una, ang ginamit po nilang basihan para sa operation laban kay Richard Santillan ay intelligence report. So meron daw pumunta sa kanila na informant, nagbigay ng information report na sina Richard Santillan, itong sasakyan ko, NOF 845 ang plaka, ay ginagamit ng Highway Boys Group sa pagtulak ng droga, gun running, and other illegal activities. However, mga kababayan, yung intelligence report, dalawa. Parehong date, parehong serial number, pero may kaiba konti yung sinasabi. Ang sabi ng korte, the intelligence report was admitted to be unsupported by any evidence or by any attachment or supporting evidence. Walang ebidensya na binigay ang informant, maliban na lang sa kanyang laway. Ito, ako nagtanong nito on cross-examination. Sabi ko, so, you mean the confidential informant did not submit any attachment or evidence to support the allegations? Ang sagot naman ni Villadares, siya ang tumanggap sa information, Sir, raw information pa lang po yan. Ayan ang kinote ng korte. Raw information pa lang po yan. Ito, tanong ko. And then, ito sabi ng korte, there was no independent verification conducted by the accused. Imagine, kung gagawan lang tayo ng information report, mga kababayan, kayo o ako, gagawan tayo ng information report, walang intelligence report, walang ebidensya. Tapos operatin tayo, deadball tayo, tapos sasabihin, lawful performance of duty. Wala kaming pananagutan. Hindi pwede yan. Kaya nga, paulit-ulit ko sinabi, ito, tanong ko. At any rate, Mr. Witness, did you verify the information of your confidential informant or validate it with the LTO, particular vehicles NOF 845 and UFC 828? Ang sagot naman ni Villadares, pakiulit, sir. Hindi, sabi ko, binirify mo ba? Tinagalog ko na. Binirify mo ba ang sasakyang NOF 845 at UFC 828 sa LTO? Sabi niya, hindi ko po alam, sir. Hindi ka nag-verify, sabi ko. Dahil sa HPG po kami nag-coordinate, sir. Sabi ko, no. The question is, did you verify? Yes or no? Sabi niya, no, sir. Ayan, tama na. Sabi niya, no, sir. Inulit ko ulit. Did you verify with the HPG again involving the same vehicles? Yes or no? Sabi niya, yes, sir. Did you verify with the HPG? Sabi niya, personally, hindi, sir. Ayun ang style ko. Inuulit ko para lumabas yung katotohanan. Inuulit ko yung tanong. Paglabas ng sagot niya, ang totoo, hindi, personally, hindi po, sir. You did not verify. Inulit ko naman. Sabi niya, yes, sir. Hindi nga siya nag-verify. With respect again to the vehicles and the information, sabi ko, did you verify it or validate it with the PDEA? Hindi po, sir. Did you verify it with the Intel IG? Hindi po, sir. Did you verify it with the PNP Narcotics? Hindi po, sir. Yun. Did you verify it with the intelligence, with law enforcement agencies, including the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines? Ito sagot niya. Sa Provincial Intelligence Branch lang po kami ng Rizal nagtanong, sir. Sabi ko, no. Ako na yun. Sabi ko, no. My question is, did you verify it with the law enforcement agencies, including the ISAFP? Sabi niya, hindi po, sir. Ayun. Malinaw. Yung intelligence report, walang basihan. Walang ebidensya binigay. Walang patunay na tama yung mga aligasyon at ang mga pulis hindi nag-verify. Kahit saan, hindi sila nag-verify. Kaya ang sabi ng korte ito, sabi ng korte,
The absence of any corroborative attachment underscores that the operation was not grounded on verified intelligence but on unsubstantial allegations that were at best preliminary. So yun ang sabi ng korte. Napatunayan ko yan. Pinaulit-ulit ko yan eh. Sabi ko, anong nakalagay sa paragraph 14? Ang sagot ng pulis, attachment, sir. Anong nakalagay dyan? Blanco po, sir. Sa kabila naman, kasi dalawang intelligence yung report. Anong nakalagay dyan? Attachment. Anong nakalagay after sa attachment na word? None, sir. Yun. Lahat sila tinanong ko dyan. So, wala talaga. Walang basihan. So, sabi ng korte, on November 24, the first time na natanggap ninyo yung intelligence report, hanggang December 9, 2018, nang pinatay ninyo si Richard Santillan, there was no meaningful verification conducted or undertaken. So, hindi mo masasabi na there was lawful performance of duty. So, ito pa, tanong ko. Did the name of Richard Santillan and Jessamine Casing were they discussed in your briefing? Sabi ni Marameda, wala sir, wala po. So, kaya nga sabi ng korte, none of the accused found any link between to the supposed organized crime group. So, napatunayan ng prosecution, napatunayan namin na walang link si Richard Santillan at Jessamine Casing at yung organized crime group na Highway Boys Group na sinasabi nila. Actually, ito pa, pangalawa, sabi ng korte, several of the accused candidly admit, inamin ng mga akusado, candidly, inamin nila na they did not personally verify the information na binigay sa kanila ng confidential informant. They did not conduct record check. They did not conduct independent confirmation na mga criminal activities ng nasabing Highway Boys Group. Actually, mga kababayan, ito, tapusin ko to. Yung pangatlo, sabi ng korte, there was excessive use of lethal force. Malinaw naman yung 76 yung balang tumama sa sasakyan ko. Nobody is expected to survive. Kung nasa loob ka ng sasakyan, 76 ang tumama. Sabi nga ng mga pulis, bumaril po kami. Binaril namin yung gulong para hindi maka-eskapo. Ang sabi ng korte, oo nga, gulong nga. Ang sabi nyo, binaril nyo yung gulong. Pero mga tama, nasa windshield. Hindi sa windshield, sa windows o sa side door. Oh. Kunti lang ang tama. Kung matatamaan man ang gulong, dalawa lang. Oh. So, ibig sabihin, nagsisinungaling ang mga pulis. Yung excessive use of lethal force, yun, makikita mo yun. Long firearm, bitbit, rifle, replay. Hindi lang pistula. Tapos, 76 ang tama ng sasakyan. Alam mo mga kababayan, itong mga pang-apat, mamaya na to. Itong mga pulis, ordinarily, sa korte, one witness at a time, hindi pwedeng magsabay ang mga witness. May nagte-testify na witness, nandun din yung ibang witness. Hindi yan, ipapa-exclude yan, papalabasin yan. Isang witness lang para hindi magkonsabo. Hindi hindi nila alam kung ano yung sinasabi ng witness doon na nauna. Pero in the case of the police, na mga akusado, hindi mo sila pwedeng i-exclude because they have the right to hear the witnesses against them, to confront the witnesses against them. So kung isang pulis ang magtestigo, yung 7 nanonood. So nakaka-adapt sila. Binabago nila yung sagot nila sa tanong ko sa next na hearing. So kung tinanong ko itong tao na to, ito si accused number 1, ito si accused number 2, binabago na niya yung sagot niya subsequently kasi alam na niya na ito yung tinatanong ni Glenn Chong. So, palagi kong tinatanong yun, nag-verify ka ba sa Intel IG, PDEA, PNP Narcotics? So, yung iba, nagbabago na yung sagot kasi alam nila nadidiin sila dun eh. So, ako, nag-a-adapt din ako. Minsan sabi ko, hindi ko na siya tinanong ng ganong style. Sabi ko, intelligence officer ka ba? Sabi niya, opo. Sabi ko, sa opisina ninyo, meron ba kayong laptops or computer? Sabi niya, meron po. Meron kayong internet? Sabi niya, meron din po. Ikaw, may smartphone ka? Opo.
may internet ka, may data ka. Sabi niya, paminsan-minsan, meron din po, sir. Sabi ko, okay, nung natanggap mo yung information report, ito mga aligasyon tungkol sa sasakyang NOF 845 sa Highway Boys Group, nag-verify ka ba sa Google? Kahit sa Google lang, i-search mo, Highway Boys Group. Sabi niya, hindi po, sir. Hindi ka nag-verify. Kahit sa Google man lang, hindi mo na, nandyan na nga yung laptop sa'yo, nandyan na sa'yo ang computer sa harapan mo, nandyan yung smartphone. Kaya sabi niya, hindi daw siya nag-verify. So, minanifest ko sa korte, Your Honor, pag tinype mo yung Highway Boys Group, neutralized by police, lalabas yung dalawang report ng GMA. 7, tsaka meron pang isa. ABS-CBN yata yung ABS-CBN tsaka GMA 7. 1 year before nangyari ang krimen na to, na-neutralize na ang Highway Boys Group. Itong sindikato na to, yung mga pinapatay nilang biktima, sinisilid nila, pinapasok nila sa drum at tinatapon nila doon sa East Bank o West Bank, dyan sa may Cainta. Tinatapon nila doon. So 1 year before nangyari ito, 2018, 2017, na-neutralize ito ng mga kapulisan. At sino na-neutralize? Cainta Municipal Police Station, kung saan yung 3 akusado ay galing doon. Imagine, 3 akusado galing sa Cainta, hindi nila alam na na-neutralize na pala yung Highway Boys Group. Una, napatay yung ibang leader, nahuli 30 na members. Tapos yung pangalawang report, napatay talaga yung pinaka-leader talaga ng Highway Boys Group. So, you see, hindi totoo. Ito pang-apat na consideration ng korte kung bakit walang lawful performance of duty. Alam to ng mga kapulisan natin. Cainta, in this case, Cainta is the Territorial Police Unit. Sila yung may hawak ng teritoryo ng Cainta. Ang nag-operate ay Regional Intelligence Division. So, kailangan mo ng coordination form. Kasi, ang purpose doon is to prevent misencounter. Kasi nga, ibang pulis pumasok sa teritoryo ng Cainta. Hindi alam ng Cainta. Baka magkabarilan sila. So kaya, ang rules of procedure, if I remember, Section 5.2, Rule 2 ng Rules of Procedure ng Kapulisan. 5.2, Rule 2. Yun. So, mag-draft ka ng coordination form. Formal yun, ha? Formal na coordination form yun. May forma yon na kailangan mong i-fill up. So, ang sabi ng korte, the coordination form is highly irregular. Bakit highly irregular? Kasi hindi pirmado ni General Marlon V. Madrid na siyang Deputy Regional Director for Operations. So, yung operasyon ng mga pulis, yung coordination form na ginamit nila doon sa Cainta Municipal Police Station, mag-operate kami rito sa inyong lugar, kailangan namin kayong tumulong, hindi pirmado ng Deputy Regional Director for Operations ng Region 4A. So ito, yan, kinote ng korte, Attorney Chong. Ayan, sabi ko, ako nagtanong nito. Okay, right, si ano ang tinatanong ko nito? Si Eufrasio, yung team leader. Sabi ko, okay, right below the words Marlon V. Madrid, words approved by Marlon V. Madrid, is there a signature appearing there or not? Ang sabi ni Eufrasio, wala po, sir. Walang signature? Sabi ko, yes, sir. Sabi niya. So therefore, sabi ko, the operation was not duly authorized by the Chief of Operations of the Regional Police Office. Sabi niya, it was authorized, sir. Wala nang ang pirma. Lulusot pa. Sabi ko, how can you say that it is authorized when there is no signature there? Doon sa coordination form, pinakita ko yun sa korte. Sabi niya, kasi sir, yung coordination, sir, reached the Rizal Provincial Office and they received it, sir. Sabi ko, the Rizal? But this is Sabi ko, but he is the Regional Deputy Director for Operations. That is an entirely different office. Bakit nga ba sinasabi niya Rizal Provincial Police Office? Ang pinag-uusapan namin, Regional Office 4A. Sabi niya, hindi naman, sir. Mapupunta yan, sir. Ita-transmit naman yan sa Rizal kung hindi authorized ng higher office. Napuno na ako sa kanya. Sabi ko, but it does not have a signature, yes or no? Sabi niya, wala po. Okay, that settles it. Sinabi niya, walang signature. So,
irregular yung coordination form. Pang-apat. Pang-lima, ito yung pinakamabigat. Ito yung pinakamabigat, sabi ng korte. There is scientific findings, there is scientific evidence, objective evidence na hindi talaga nanlaban sina Richard Santillan at Jessamine Casing. Una, ito yung sabi ng korte. Lahat ng damit ni Richard Santillan, shirt, brief, pants, negative ng gunpowder residue. Lahat ng damit ni Jessamine Casing, shirt, bra, panty, short, negative ng gunpowder residue. Tapos, pangalawa, yung dalawang bangkay, bago sila pinasok sa body bags, kinunan na sila ng paraffin cast. Yung bangkay nila Richard at Jessamine, bago sila pinasok sa body bag, kinunan na sila doon in situ. Sa crime scene, kinunan ng paraffin cast. Dalawang hands ni Richard, negative ng gunpowder residue. Dalawang hands ni Jessamine, negative ng gunpowder residue. Pag bumaril ka, yung titilamsik yung pulbura. In most circumstances, titilamsik yung pulbura. Either lalapag yun sa kamay mo o dito sa shirt mo. So negative lahat yun. Pangatlo, yung firearms. Ang firearms di umano ni Richard Santillan, firearm is po. Ang kay Jessamine naman ay ang kay Jessamine naman ay 38 caliber revolver. Pareho yan, walang fingerprint ni Richard Santillan at Jessamine Casing. Walang Latin prints ang baril. Imagine, yung gatilyo. When you pull the trigger, itong finger mo will exert pressure on the trigger. So at most, meron yang Latin print or smudge. Pero napatunayan, walang Latin prints ang dalawang baril. Pang-apat, DNA. Yung baril ni Richard Santillan, kung makita po ninyo, iyan po yan. Ayan yung baril, malapit sa kanyang kamay. Malapit sa kanyang kamay, di po ba? Yung baril nakikita nyo po ba yan? Malapit sa kanyang kamay. Yung kanyang kamay, duguan yan. Duguan yan. Yung baril malapit sa kanyang kamay. Walang DNA profile ni Richard Santillan sa 45 caliber. Ayan, in-enlarge ko. Ayan. Iyan yung baril. Ayan yung baril niya, yung may... Ayan yung baril. At ito yung kamay niya, duguan. Walang DNA profile ni Richard sa baril na yan. Ibig sabihin, yung duguang kamay ni Richard Santillan, hindi never touch the 45 caliber pistol. Kasi duguan yung kamay eh. Ang DNA, blood ang ginagamit to get DNA profile. Mas easier to get DNA profile using blood. So kung may dugo, dapat yung baril, may DNA profile ni Richard yun. Kasi, alam nyo, kung anong nakita na DNA profile doon sa baril ni Richard Santillan, dugo ni Jessamine Casing, profile ni Jessamine Casing ang nandun sa baril ni Richard Santillan. Bakit nagkaganon? Bakit ang DNA profile ni Casing ang nandun sa baril ni Richard Santillan, samantalang yung duguan na kamay ni Richard Santillan hindi humawak sa baril? Dahil dyan, yung dugo sa ulo niya pumatak, tumilapon doon sa baril. Tumilapon dito sa baril. Yan yung baril. Malapit yan. Ito yung baril. Yung dugo ni Jessamine pumapatak sa ground, tumilamsik doon sa baril. Kaya, ang DNA profile ni Jessamine ang nasa baril, hindi DNA profile ni Richard Santillan. Yan ang patunay na hindi hinawakan ni Richard Santillan. Yung panglima, ang sabi ng korte, tulad na ng sinabi ng invalidistician, lahat ng baril na pumasok sa sasakyan ay galing sa labas. Walang bala na tumagos sa sasakyan mula sa loob. So, ibig sabihin, itong scientific evidence, forensic evidence, objective evidence, proves na hindi nanlaban sina Richard Santillan. At pinatay sila ng mga pulis. So, there was no lawful performance of duty. And necessarily, the offense committed is not a necessary consequence of the true performance of duty. Inulit na naman ng korte yung 5 ebidensya na sinasabi ko kanina. This evidence, itong forensic evidence na to are material inconsistent with the scenario of an armed encounter. So, yun ang sinabi ng korte na walang lawful performance of duty. So, guilty sila ng murder and then wala silang justifying circumstance of lawful performance of duty.
So, kaya hinatulan sila ng hukuman na makulong ng 2 reclusion perpetua, which has a duration of 20 years and 1 day to 40 years. So, tulad na ng sinabi ko, paulit-ulit ko itong sinabi sa publiko, mga kababayan, hindi naman po ito mangyari kung hindi ko kinalaban si Smartmatic at si Comelec. 10 taon na po ako, hindi 10 taon, mula pa noong 2010 hanggang ngayon. 2010 at up to that point, 2019, 9 na taon. Until today, 15 taon na kinakalaban ko yung Comelec at yung Smartmatic dahil nga dinadaya nila yung ating halalan. Binibenta nila yung mga posisyon. Kaya makikita naman po ninyo, mga kababayan, bakit ang congressman kailangan magnakaw using the flood control projects? Marami yan, hindi lang flood control yan, mga kababayan. Yung flood control lang ang pinakamalaki. Pero meron din yan yung mga guardrails, yung mga coral sa karsada, yung yellow. Tapos yung mga signage, yung sa mga curve, meron yan. Tapos yung mga road studs, yung nasa gitna ng kalsada na metal. Dati, ang nag-canvas ako niyan before ako naging congressman. Issue ko yan sa congressman namin doon sa Biliran at that time. 600 pesos lang yan. Pero tingnan nyo sa DPWH, 6,000 pesos yan bawat isa. Mantakin nyo. Ilang libo na ganun ang ilalagay. Overpriced by more than 5,000. Kailangan nilang kumita dahil kailangan nilang magbayad para manalo. So, lahat ng nakaupo, wala tayong pag-asa kung ganun pa rin yung eleksyon natin. Kaya po, kinalaban ko po sila at risk to my life. At ito nga ang nangyari, nabuwis ang buhay ni Richard. Nung nagburol kami sa kanya, burol ba yung wake? O sa wake, may pumunta doon sa akin ng mga agents ng ISAFP. Kaya nga ISAFP palagi ang sinasabi ko dito sa cross-examination ko. Sinabi nila $3 milyong ang binayad ni Smartmatic sa operation na yan. Yung $3 milyong mga kababayan, barya lang po yun sa kanila. Kasi ang kontrata po nila sa atin bawat eleksyon nasa $300 million to $400 million per election. So barya lang po yung $3 milyong. So, tuloy ang kong kinalaban ng Smartmatic hanggang natanggal sila noong 2024. Actually, natanggal sila because of me. Gumawa ako ng affidavit, binulgar ko si Lisa Marcos na nakipagkonsabahan sa Smartmatic para dagdagan ang boto ni Marcos Jr. So, pero I should be really very clear about this. Si Inday Sara, wala talagang kinalaman dyan. Si Inday Sara talaga ang tanging mataas na opisyal na totoong halal natin. Totoong halal ninyo. Natin. Ako, to be sure, to be honest about it, 6 years ako nagtrabaho kina Marcos. Ito yung nangyari itong pagpatay kay Richard, if I remember, 4 months matapos ako magtestigo sa Kongreso. Kung natandaan ninyo, yung 459 precincts na nagpapadala na ng resulta. Isang araw, bispiras pa lang ng eleksyon. Bispiras pa lang ng eleksyon, nagpadala na yung resulta ng eleksyon, yung 459 precincts. Doon yan sa Senado. Ma-verify nyo yan sa YouTube, meron pa mga video niyan. 4 months after, pinatay nila si Richard Santillan. At ito yun. And for 7 years, I fought to get justice for him. Although I know, it is not in my hands to give justice. It is for God alone to give justice in His time. At dumating yung araw na yun. So, sinare ko lang po ito sa inyo. Sana may mapulot po kayong aral how to fight. Especially, how to fight the police. Kasi di po biro magpakulong ng isang police. Mas lalo pa magpakulong ng 8 pulis. All at the same time. But I fought because I know we are on the side of truth. And Richard deserved it. So, I don't know kung saan ako papunta. But I will continue to fight. I will continue to fight for the future of our country. Yung buhay po ninyo, yung buhay ko po, mahalaga po yun. Mas lalo pa yung kinabukasan ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo. We are all worth fighting for. But I will keep fighting na malinis yung ating eleksyon. Kasi kapag malinis yung ating eleksyon, hindi na po natin mararanasan yung flood control scam.
na yan because they would have no need for money to pay in order to win. In fact, they need to serve you. They need to serve us better para manalo sila. That is only if patas yung laban. That is only kung hindi madadaya yung election system. Pero sa pamumuno ni George Garcia, I'm sorry to say that, yung operator na yan, walang hiya din yan eh. Tingnan ninyo, yung mga natatalo, yun ang nakakaupo. I don't need to prove it because nakikita ninyo, nalalaman ninyo, na yung natalo, siya nakaupo. Kailan ba nangyari yan? Sa panahon lang ng operator na si George Garcia. So, for all of us na gusto nating lumaban at gusto nating manalo ang kandidato natin, we have to fight for it. I will keep fighting. By being here with me, we are all fighting together. One day we will win. Hindi naman, ito yung example. It took 7 years to get justice. Dumating din yung araw na yun. So in the same way, sa ating pagkikipaglaban para maging malinis ang ating halalan, one day it will come. If we will not keep pushing, we never know. That victory is just around the corner. If we don't keep pushing, we will never reach the corner. And we will never see victory. It's worth fighting for, I tell you mga kababayan. So ito lang po muna yung sharing ko sa inyo. I don't know kung bakit itong internet ko napuputol every now and then. I'm very sorry about that. Kanina pinagpawisan ako because na-stress na ako ng husto because I didn't want to give that to you. Naputol-putol. But it's beyond me. I think, dati naman, di ba? Maayos naman yung internet ko. Yung internet connection ko, it's the same internet connection. I don't know kung bakit nangyayari to. But I do apologize. And sa ating mga kapatid na Muslim, I wish you all the best in the celebration